Hi guys, magandang araw. Um, bigyan ko lang sana ng counting reviews itong nabili po natin na um, BLG M16 from Gel Blasters BLCN online shop. Um, Dito sa store nila is so far is para sa akin is sila pa lang yung uh, mas nagbebenta ng mura ng lowest price sa mga gel blasters na sa Pilipinas. And I don't know kung meron pa bang mas mura kasi ito is um, nabili ko ito sa kanila sa halagang 3,900 and sa TikTok, and then um, total siya at total of 4,099 yata yun kung hindi ako nagkakamali. And then eto, bigyan natin ng accounting reviews itong nabiling na BLG M16. Okay, dito sa unit kung titignan natin sa actual na appearance, ito is parang sa akin is low quality siya kasi ang daming uh, plastic made ito. Ito pa lang is plastic. Ito nga akala ko is nylon is plastic pala. Tsaka lalo na ito mas plastic dito. Ang isa lang sa nagustuhan ko nito is yung mismong forma nito, yung appearance niya. Yan. Yan yung mismong appearance niya. Maganda. Tapos mahaba siya. So far sa mga nabili kong gel blasters is ito yung pinaka mahabang rifle na nabili ko. And then dito naman sa itong blaster na to is ang hindi ko lang nagustuhan is hindi consistent yung ano niya. Kasi dito may dalawang ano siya, anong tawag dito, shifting ba to? Dito saka dito sa kabila. Pero yung gumagana is dito lang, parang dito is design lang. So dito is yung semi hindi accurate eh. Yung semi niya, ayan, naka-semi. Semi yan sa taas is naglalak siya. So far naman sa ibang na panood ko ring mga unboxing is ganito talaga daw na yung reviews nila is hindi consistent, is hindi tama yung yung shifting ng ito. Tapos kapag nilagay mo sa semi is nakalock siya. Tapos kung nakalagay siya sa safe at full automatic is nagpo-full automatic siya. So basically wala siyang single shot. Pwede mo naman siyang i-single shot pero paunti-unti lang. Parang ganito lang. Ganyan. Pero kung kapag ito naka semi o naka automatic kasi ito, full automatic. So ilagay natin sa semi is nagla-lock siya again. And then pag nilagay natin sa safe is same pa rin siya, full automatic. Yan. So far kanina is na-test ko yung FPS niya is umabot naman siya 230. Nagre-range siya ng 230, 210, ganyan, 200 FPS. And then dito isa din sa mga hindi ko nagustuhan dito is yung itong dust cover niya. Nung nabili ko ito is I don't know kung hindi na i-test nung seller, pero yung ginawa ko na lang is
binaklas ko, tapos may ni-repair lang ako dito para pag hila mo ng ganito is bubuka yung dust cover niya. Tapos ito din para lang din malaman niyo is yung PLG M16 is wala siyang glow pack. Yan. Tsaka yung magazine niya is hindi mag-prime. Hindi magazine prime yung kapag hinila mo ito, kasi yung magazine prime is tumutunog yung mismong magazine niya. Ito wala. Ayan. Tapos para sa akin lang is napaka low quality ng ano nito. Pero sa price naman is medyo tama na lang din sa ganitong price. At tsaka pala teka lang. Dito naman sa butt stock niya is nare-remove naman siya. Counterclockwise mo lang. Ayan. Matatanggal na 'yon. Tapos dito sa mismong dulo ng butt stock niya is nare-remove yung rubber. Tsaka nandito yung battery. Yung battery niya is 7.4 yung volts, and then sa lalagyan naman ng battery doon sa loob is kung sa tingin kung mapapansin niyo is pababa yung design niya. Pero actually kung titingnan mo sa loob is walang yung space lang is andito lang yung lalagyan ng battery. The rest is parang wala nang gamit para sa akin. And then ito rin is sira, pero pinagtiyagaan ko na lang. Pwede naman siyang i-repair. I don't know kung hindi ba na-check nung seller yung item niya bago niya pinadala. Again, binili ko ito sa Gel Blasters BLCN. Yan. Tsaka ano pa? By the way, itong item, blasters na ito is naka-nylon gear siya. Naka-nylon gear kasi binaklas ko ito nylon gear siya, pati yung housing niya, nylon gearbox. Yun. Tapos and then tinry ko siyang i-upgrade sa yung sa M100 na spring, pero basically is nag-stop siya. So it's not a good sign na para sa quality ng ganito na mag-upgrade ng M100 na or mag-upgrade ng spring, kasi is prone siya sa sira ng blasters niya. Tapos dito naman is akala ko yung metal barrel niya is mataas, pero kung titignan mo sa loob is ito, aluminum na siya, or alloy ba ito, maiksi lang. Tignan nyo ko para maiksi lang. Yan, ganyan lang yung kaiksi. Balik natin muna. Yan. And ito din kung gusto niyo baklasin, gusto niyo tignan is ito ring na blasters is madali lang din siyang ibaklas, and madali lang siyang ibalik kasi yung ibang, kasi hindi siya kagaya ng ibang gel blasters na may kailangan mo pang gamitan ng allen wrench. And then so ito lahat is naka-screw type siya. And then ito pala, I don't know kung gumagana ba itong hoop hop nila, kasi nung tinry ko itong ikot-ikutin, I don't know kung paano to gamitin, kasi yung nakita kong review is para daw ito sa hoop up, pero nung tinry ko is
parang same lang naman din yung firing rate niya, yung hindi naman gaanong ka-accurate yung firing niya. And then sa estimate ko lang is nasa mga 15 to 20 meters lang yung layo ng firing niya. Tapos ito sa nakikita nyo is by the way, ito is kinover ko na lang ng electrical tape kasi nung dumating ito sa dito sa akin is parang naka nganga, parang ganito, kita nyo, bumubuka ganito. Kaya nga is nasasabi ko na napaka low quality nito ng itong DLG M16 kasi almost plastic talaga, mga nasa 80% yata. Kaya nilagyan ko ng tape kasi nakabuka yung dito, ang pangit naman tignan. Tapos kapag nilakasan mo ng grip ito, ganyan, is parang siya, tumutunog. So far, kung sa appearance lang, tsaka sa regular na mga firing is okay naman din siya kasi cheap price naman din. Ano pa, at tsaka pala itong BLG M16 is hindi siya upgradable. So kung ano na talaga yung stock niya is yun lang talaga. Kasi para sa akin is itong body pa lang niya is napaka low quality na para na sa akin. Gaya nga nito, nakabuka. Yan. Napaka low quality niya. Siguro sa lalagyan mo ito ng mga metal parts or yung mga mabibigat na spring or high torque, sinasabi nila na high torque motor is siguro masisira yung ibang parts nung sa loob ng body niya. And by the way, yung gearbox pala nito is transparent siya, naka-transparent. Hindi siya kagaya ng mga ARP9, yung MK8 na naka alloy talaga yung naka nylon type yung gearbox niya, and pati yung metal gear, the nylon gear, yung gears niya mismo is nylon din, and tsaka yung gearbox niya is nylon din. Ito kasi is plastic na transparent yung metal gearbox niya, and then yung gear lang niya is nylon. Yeah. Kasi kung i-rate ko itong gel blasters na to based on the performance is siguro out of 100 is nasa 60, ganyan. Pero kung sa quality lang ng appearance is siguro nasa mga 70. Yan. Kaya yun, next time naman is i-review naman natin yung mga nabili kong ARP9, Buhan MK8, Buhan M4, tsaka Jinming ACR. Yan. Basta i-review na lang natin, and then maraming salamat din sa hopefully may nakuha kayong bases dito sa video na ito, para kung bibili man kayo ng mga ganitong klase or ganitong model na gel blasters is sana is may nakuha kayo and may guide din kayo
para na rin sa kung ano talaga yung gusto nyong na quality ng gel blasters na para sa inyo. At yun lamang, maraming salamat.